Alam mo ba kung gaano kalakas ang hacker army ng North Korea? Kahit na ang isang technological powerhouse tulad ng United States ay walang magawa tungkol sa kanila. 1967, itinatag ng North Korea ang kanilang unang network department. Gayunpaman, dahil sa hindi makabagong antas ng teknolohiya ng North Korea noong panahong iyon, nagpadala sila ng maraming mahuhusay na estudyante sa mga bansa tulad ng Russia, China at East Germany upang matuto ng iba't ibang programming. Sa una, ang planong ito ay para lamang mapabuti ang kahusayan sa produksyon ng mga domestic factories. Hanggang 1995, unti-unting napagtanto ni Kim Jong-un na kinakailangan na magkaroon ng hacker team ang kanilang army na pangunahing responsable para sa espionage at kumita mula dito. Ang isa sa mga kumpanya na tinatawag na KCC ay ang pinakamakapangyarihang hacker company sa North Korea at ang kumpanyang ito ay ang nangungunang hacker training center sa North Korea. 2012. Kinuha ni Kim Jong-un ang kapangyarihan sa bansa mula sa kanyang ama. Sa pamumuno ni Kim Jong-un, umunlad ang ekonomiya ng North Korea. Ngunit ang magagandang nagyari ay hindi nagtagal. Dahil sa nuclear weapon research ng North Korea, sumailalim ito sa mga internasyonal na parusa sa pangunguna ng United States at nagpilit na huminto sa pandaigdigang kalakalan ng Hilagang Korea upang makaiwas sa parusa ng US. Ginamit ng North Korea ang cybercrime bilang isang bagong paraan upang kumita ng pera. Matagumpay na ninakaw ng mga hacker ng North Korea ang daan-daang milyong dolyar sa pamamagitan ng pag-atake sa mga server ng mga malalaking bangko at iba't ibang maliliit na negosyo. Sa loob lamang ng ilang taon, naglunsad ang North Korea ng daan-daang high-profile na pag-atake na nakakuha ng pansin sa pandaigdigang balita. Dalawa sa pinakakapansin-pansin ay ang Sony hack noong 2014 at ang pagnanakaw sa Bangladesh Bank noong 2016. Habang nagpapatuloy ang economic sanctions, isang bagong grupo ng hacker ang lumitaw sa North Korea, ang Lazarus Group. Ang Lazarus Group ay isang kilalang grupo ng hacker na sinusuportahan ng North Korean government. Hindi lamang nila pinangungunahan ang internet gamit ang mga revolusyonaryong pamamaraan sa pag-hack. Nagdulot din sila ng milyon-milyong dolyar na pagkalugi sa ekonomiya sa mga kumpanyang Amerikano sa loob lamang ng isang taon. Ang pinakaunang kilalang cyber attack ng Lazarus Group ay nagsimula noong Operation Troy noong 2009. Isang espionage operation na gumamit ng malicious virus upang i-target ang mga network ng South Korea. Ang pagtaas ng Lazarus Group ay humantong sa pagtaas ng panganib sa cybersecurity ng mga private companies at ng gobyerno ng US sa buong mundo. Si Cho Jong-hyuk ay isa sa pinakakilalang miyembro ng Lazarus Group mula noong Operation Troy noong 2009. Madalas siyang nasasama sa cyber wanted list ng Department of Justice. At sa kabila ng maraming pagtatangka ng United States na hulihin siya, palagi siyang nagtatagal sa labas ng batas na parang multo. Sa huli, nahaharap sa isang hindi maabot na kaaway ang international gang na pinamumunuan ng United States ay walang pagpipilian kundi sumuko na nag-iiwan lamang ng isang classic cyber showdown.